Let me go to another discovery that we noticed, we had, no? Another anomaly this committee noticed was the use of a very unique ink in the shade of blue and several acknowledgement receipts mula po sa Office of the Vice President. At first glance, Mr. Chair, we found that these acknowledgement receipts, which supposedly were signed by different persons in different months, clearly had the same unique shade of blue ink. There are many different types of pens, Mr. Chair. Alam po natin yan. May fountain pens, may sign pens, or whatever in the Philippines na available po sa market. But what are the chances, Mr. Chair, that the same ink would be used for 2 or more acknowledgement receipts submitted by the Office of the Vice President? If you ask me, Mr. Chair, dito nabutasan. Bago lang to eh. Kanina lang to eh. Dito lalong na-diin si Sara Duterte. Matibay na ebidensya po ito. Ito ang pinag-uusapan ngayon. The chances are very, very low. Especially, Mr. Chair, kung titingnan nyo po, itong tinta na ito ay hindi mo murahin. Mahal po yan na ballpen. Hindi po yan common na ginagamit na ballpen. Wait lang, may ads lang ah. Ang mas kapanipaniwala, Mr. Chair, para sa atin ay only one person probably made these acknowledgement receipts, and they are not the ones who received the funds as indicated in the acknowledgement receipts. Mr. Chair, my staff was also able to find acknowledgement receipts in different names, but the strokes o yung sinasabi po nating pagkasulat ng kanilang mga signatures signatures ito were identical. Dalawang different persons but the same identical strokes of signatures. Incidentally, the same signature pero dalawang tao, no? Balik natin, wait lang. Yan. Pagkasulat ng kanilang mga signatures signatures ito were identical. Dalawang different persons but the same identical strokes of signatures. Ngayon, paano nyo ipapaliwanag yan? Diba? The same lang yung pirma. Pero magkaiba yung tao. Ano to? Kambal? Eto ngayon yung ipaliwanag nyo. Shoutout kaya Joey Del Rosario. Eto yung ipaliwanag nyo, mga kampon ni Digong na mga garbage creator. Paano nyo ngayon to lulusutan? Palpak eh. Dapat sana kung gagawa kayo ng mga ganito, pinagplanuhan nyo ng maayos. Ayan tuloy, nasilip kayo. Ngayon, sasabihin nyo, bakit si Sara pinag-iinitan confidential funds? Hindi yung Office of the President kasi malaki yung ginastos. Natural, wala namang ganitong style yung Office of the President eh. Dahil matino ang Office of the President. Pero tingnan mo ito, mga gawa-gawa ito eh. 'Di ba? Sa Office of the Vice President. Kaya kung tatanungin nyo, bakit ito iniimbestigahan? Dahil ito na yung ebidensya. Ito na yung kapalpakan nila. Klaro? Incidentally, Mr. Chair, these were all done on March of 2023. Moreover, Mr. Chair, the signatures all bear the same figure, done to 2 or 3 times. It's hard to believe, Mr. Chair, that such common signatures would appear like this. I admit that I'm not an expert in this kind of analysis, unlike those at the NBI, kasi sila naman po yung competent gumawa nito na examination. But based on what I know, Mr. Chair, these coincidences are too hard to ignore. In any event, Mr. Chair, ito pong committee na ito, ay pinapasuri po natin yan sa NBI to make sure that these signatures are signed by the same person. Titingnan niyo mo po yan sa monitor, the same strokes. Galing po yan Galing po yan sa Office of the President. Office of the Vice President. Okay? Klarong-klaro yan. Ngayon, paano niyo lulusutan yan? Ano namang explanation yung gagawin nyo? Ano namang kasinungalingan yung gagawin ng mga garbage creator? Garbage creator ni Digong, ni Sara. Mami Prezi, shoutout po magandang gabi po. Tuloy. Different persons. We also found out, Mr. Chair, that 2 acknowledgement... Alam nyo, ang daming butas po na nakita dito sa OVP na to. No? Daming butas, ang daming kapalpakan. Kung yung gumagawa lang sa recto, hinire nyo, hindi kayo mga problema ngayon. Kasi mga expert yung mga yan eh. K.O. Wala. Hindi kayo nag-hire. Receipts, both in the name of Milky Sikuya. Both had done on the same day. Same po pinirmahan on the same day, same address in Zambales, and using the same pen. However, have totally different... The same the same lang yung ballpen, tapos yung, sino ba itong signature na to? Address, ano ba to? Parang pandoktor yung sulat Same lang yung ballpen, pero magkaiba yung pumirma. Paano nangyari yun?
Paano nangyari yun? Ano yun? May ballpen siya dito na, halimbawa, ako, Panda, yung aking ballpen, pipirma ako. Okay? Pipirma ako. Kasi, magkaiba yung tao eh. May Panda ako dito, tapos pagdating dun sa kabila, mamahalin din yung ballpen niya. I mean, ibang tao yung pipirma dun. Tapos Panda pa rin yung gamit niya. Imposible yun eh. Okay lang sana kung mga Panda, mga Taito Spin, mga kung ano, mga mumurahing ballpen, okay lang kasi marami po yan dito sa ating bansa. Nagkalat po yan. Pero ito kasi, ayon dito sa hearing kanina, mamahaling ballpen daw po ito. So, hindi natin alam kung magkano. Basta mamahalin po. No? Magkaiba yung pumirma, pero ang ballpen, iisa lang. So, pwedeng ganito. Bibigyan ko kayo ng example. Kunyari, si Juan yung pumirma. Pirma si Juan. Si Pedro naman, pirma si Juan. Pirma si Pedro, ganun. Pero nandito lang pala ako sa opisina na to o sa mesa na to. Ako lang din yung gumagawa-gawa. Posible yun eh. 'Di ba? Gagawa-gawa lang ako. Sige. Pero isang ballpen lang yung gamit ko. Tapos papalabasin ko na itong papel na to pinirmahan dun sa ibang lugar. Tapos itong papel na to pinirmahan dun sa ibang lugar. Ang kapalpakan lang nila diyan, iisang ballpen yung ginamit. So maliwanag po sa atin dito na dun lang yan pinirmahan sa isang lugar lang. Dun tinrabaho sa isang lugar lang, sa isang mesa lang. Dun sa sulok na yun. Tapos ngayon, papalabasin nila, hindi, dun yan sa pinirmahan, dun yan sa kabila yung isa. Di ba kalukuhan yan? Signatures. Tingnan niyo po, magkakaiba. The same day? Parang kami nun. Parang kami, Halimbawa, may pipirmahan ako. Sample ko lang, Sige, doktorin natin yan. Kunyari, pinirmahan ko to doon sa sa opisina ng teacher natin. Pero ginawa ko lang sa labas. Yung kay Pedro, pinirmahan ko to sa opisina ng teacher. Ganon. May date pang nakalagay. Piniki ko lang yung date. Pero same ballpen lang din yung gamit ko. Maya-maya, itong kay kay Marie Chris. Pinirmahan ko doon sa sa Sugo. Doon ako pumirma. Ganyan. Pero ginawa ko lang din dito sa labas. Tapos pwede kong palabasin na magkaiba yung pumirma. 'Di ba? Ang daming paraan eh. The same date, same name, but different signatures. Tanong ko po, Mr. Chair, did the person who signed this receipt suddenly forget how they signed in the middle of the same day? Nagkamali ho siya, nakapirma pala siya, tapos pipirma ulit ng isang acknowledgement receipt. Di mo ba, pag naka-receive ka na, hindi ka na ako magpipirma at hindi ka naman mag-receive ng isang another acknowledgement or payment? It could have been acceptable, Mr. Chair, if there was merely a small variance between... Marami po talagang pagkakamali kung ikaw ay gagawa ng yung panduduktor. Hindi mo maiwasan yan, magkakamali ka talaga na kung gagawa ka ng mga yung pagnanakaw, yung halimbawa, magnanakaw ako ngayon, duduktorin ko muna to. Hindi mo maiwasan, may pagkakamali ka talaga. Mangyayari yan. The signatures. Although as we can see, these two signatures are wholly different from each other. Which only leads to the conclusion, Mr. Chair, that whoever made this ARs was not actually this Milky Soy Kuya. This is truly man-boggling, Mr. Chair, to say the least. Another, Mr. Chair, another character who we found... Yes, pag gawa-gawa mo talaga, magkakaroon ng maraming butas yan. Certain Alice Crescencio. There were 3 different acknowledgement receipts in the name of one Alice Crescencio, submitted by the Department of Education in her name. 3 po yan na acknowledgement receipts from the same agency, Department of Education, bearing the same name. However, Mr. Chair, similar to Ma'am Teresita Dayoha, shoutout po friend, tandaan niyo po si Kokoy Villamin na na-present po natin ng previous hearing. Similar to our friend Kokoy Villamin, Mr. Chair, there were 3 different signatures. Kapansin-pansin din po rito, Mr. Chair, na si Miss Alice, was apparently, according to these ARs, were in different parts of the Philippines. Pinirman niya, nung una, nasa Pasay City siya. Pangalawa, pumirma siya, nasa Iligan City, sa Mindanao. At doon po sa ating probinsya, sa Lanao del Sur. Pumirma din ho siya doon. Baka nandun din siya according to the acknowledgement receipt. So, itong pangalan po ito, Mr. Chair, it leaves a very questions, no? Kaya sabi ko, nanganganak ng tanong. Itong mga pangalan na po ito, Mr. Chair, ay hindi pangkaraniwan. Hindi ho natin masyadong naririnig ang Alice Crescencio. Hindi ho common name ito. Kung Maria, ano man yan, yun ang mga common name. But this is an uncommon name. And the chances are, what are the chances, Mr. Chair, that 3 different individuals, persons, have the same names and spelling? What are the chances, Mr. Chair?
all receiving the same confidential funds for different purposes from the same agency, which is DepEd. Sobrang laking coincidence ito, Mr. Chair, which actually, it's a mind-boggling. Medyo po para sa akin, kung isipin po natin ito, medyo Ito may ads na. Uy, bago? New good no? Fresh gata? Made from quality Palawan cocoa. kalokohan. I'm sorry to use the term po. Medyo kalokohan na po ito. The more likely explanation na gusto ko pong isipin ay itong mga taga-pirma o tagagawa nitong mga ARs na ito ay hindi coordinated. Baka hindi ko sila nag-coordinate and they fail to probably Yung Marty, shoutout po overlook the possibility that they may use the same name. No, signing 3 different ARs from 3 different locations bearing gamit ang isang pangalan, which is in this case Alice Crescencio. Mr. Chair, pero hindi po dyan nagtatapos ang mga kababalaghan ang nakikita natin sa acknowledgement receipts. Mr. Chair, it is also these representations. It's my privilege and honor, Mr. Chair, to introduce to you sina Miss Sally at si Miss Sheila. Magkakaibang pangalan po ito, Mr. Chair, at malamang magkakaibang tao. Kaya nga po sila magkaibang pangalan. Pero ano po ang kapansin-pansin, Mr. Chair? At ano ang napapansin natin rito sa pinipirmang acknowledgement receipts nila from DepEd as seen on the screen? Isa lang po ang pirma nila, si Miss Sally at si Miss Sheila. Kabaliktaran po ito ni Kokoy Villamin. Si Kokoy, parehong pangalan pero isa ang pirma. Baliktad na naman. Po ni Miss Sheila at Miss Sally. Magkaibang pangalan pero parehong pirma. These are 2 different persons, Mr. Chair, from 2 different addresses, I would assume. However, they have the exact same signature with exact same strokes. At baka isang tintang ballpen ang ginamit, Mr. Chair. At magkaibang lugar, Mr. Chair. Nandito po si Manong Johnny, taga Surigao din po siya. So it makes you think, Mr. Chair, that what are again the chances that once again the 2 different people from Digos City and Surigao City, being more than 400 kilometers away from each other, have the same exact name and the same signature. 2 people signing the same pay acknowledgement receipts. 2 different people signing with the same signatures in 2 different locations which are 400 kilometers apart from each other. Taga Mindanao po ako, so alam ko po yung gaano kalayo ang Digos at ang Surigao. For me, Mr. Chair, only one person did these acknowledgement receipts, but merely changed his handwriting style from print to script in writing, the name and the addresses, but also forgetting, Mr. Chair, probably to change the signature. Yun lang po ang aking naiisip na possible na answer. And because of this, Mr. Chair, I believe that this receipt was again... Ito yung pinakamainit na issue ngayon eh. Ito. Diba? Kasi matindi yung mga natuklasan ng ating mga kongresista. The next president daw, sabi ni Julius Dulalas, Sara Duterte, ako'y agree. So, suportahan ko si Sara Duterte sa pagiging presidente ng TODA. Pagiging presidente ng ng mga ano bang tawag diyan? Mga lutang. Susuportahan ko po 'yan. Si Sara Duterte. Number 1 po 'yan sa aking listahan sa pagiging presidente ng lutang, presidente ng tagalinis sa CR. Susuportahan ko po 'yan. Presidente ng mga bangag. Okay? Si Sara Duterte, suportahan po natin. Ha? Sa pagiging presidente ng pagiging bobo, suportahan po natin si Sara Duterte. Ha? Number 1 po yan sa iniduro si Sara Duterte. Huwag po nating kalimutan, number 1 yan. Nangunguna sa puwit natin yan si Sara Duterte na ilagay natin sa iniduro. Okay? Kasi number 1 po yan sa puwit natin ngayon. Huwag kalimutan, ha? Sa dulo ng inyong mga puwit, Sara Duterte para sa iniduro. Klaro na. Julius Dulalas, okay ba? Ha? Pasalamat ka sa akin, ha? Again, merely fabricated. We have all been introduced to our new characters, Mr. Chair, si Alice, Crescencio, Milky Way, si Kuya, Sally, and Miss Sheila. But let us not also forget our original friends na pinakilala ng committee na ito. One of the stars on the issue, Mr. Chair, of the confidential fund is one Mr. Kokoy Villamin. Na-mention ko po sa inyo earlier, and this was also presented in the previous hearings. Mr. Kokoy Villamin, who happens to receive confidential funds from both the OVP and the DepEd. Kung maalala niyo po, Mr. Chair, si Mr. Kokoy Villamin ay ang isa sa mga unang napansin ng committee ito marahil sa kanyang kakaibang pangalan at sa magkaiba-ibang kanyang mga pirma. Napanood din po natin, Mr. Chair, at napanood ng committee ito ang interview kay PSA Assistant National Statistician Mariza Grande na tinitingnan nila ang pangalan niya sa kanilang records at isiniwalat niya na wala silang makitang records pertaining to Mr. Kokoy Villamin. This was brought about by the request of Congresswoman Jinky Luistro. Kokoy Villamin. Para po ma-confirm natin na may talagang tao nito, we need to seek the assistance of PSA and NBI. Pero according to kanila, kayo, naniniwala ba na may Kokoy Villamin? Villamin ba? wala po silang records
na may tao Oh. kong Mr. Kokoy Villamin. According kay PSA na Assistant National Statistician na Marisa Grande. Base po sa kanilang initial na findings na ito ng PSA, mas De, para sa akin din, sinadya talaga nilang maghanap ng pangalan na walang record sa PSA. Kasi alam nyo kung bakit. Kasi kung totoo talaga ang Kokoy Villamin, totoo talaga, mapatunayang totoo yan, siyempre, i-invite nila yan dyan sa Quadcom. Kahit yung tao walang kinalaman. O, di lalong babaon si Sara Duterte. So, ang ginawa nila, para sa akin lang po hindi ko sinasabing ganun nga, pero para sa akin, kung halimbawa ako, Vice President, gawa tayo ng inventong pangalan. Wag yung totoong pangalan wag yung totoong pangalan. Hanap tayo ng pangalan na hindi registered. Okay? Hanap tayo para hindi tayo madiin. Kasi kung totoong pangalan yung ilalagay natin diyan, ipapatawag yan sa Quadcom. Malilintikan tayo, yung tao walang alam Ginamit natin yung pangalan. May kaso din yan pag gagamitin mo yung pangalan ng tao. Ano na yan? Pag nanakaw ng hindi kasi ako lawyer 'Di ba? Pero may ganun, pag ginamit mo yung pangalan ng tao, may kaso yan. So ang ginawa nila, hanap sila ng pangalan na hindi registered. Okay? Kasi in case na maimbestigahan man yan, wala silang maipapatawag dyan sa Quadcom. Di ba? Wala silang maipapatawag. So medyo safe sila. So yun yung pagkaintindi ko dyan. Taga ko, Mr. Chair, na ang confidential funds na di umano'y binigay kay Mr. Villamin ay hindi talaga sa kanya napunta at hindi talaga itong totoong tao. I mean, common sense would dictate, Mr. Chair, Yes. that Tama. same name, bearing the same name, Oo, tama. Identity theft yan. Oo. Yun, tama. ay hindi po magkakaroon ng dalawang signatures. And it reinforces our original questions. Kung meron po bang mga taong ganito? Mahalata man sila dito. Okay, wait lang may ads. Mahalata man sila, sabi, kung no register ginamit, mas mahalata sila, parehas lang na may sala sila. Yes! Pero mas malala kung gagamitin nila yung pangalan or totoong pangalan. Kasi iimbestigahan yung tao. Ipapatawag ngayon. Di lalo silang madisgrasya. Diba? Mautak-utak din itong mga bobo. Mautak-utak. Pinakabida, Mr. Chair, sa ating naging inquiry in aid of legislation, sa committee ito ay of course, si Miss Mary Grace Piatos. Thank you to Chairman Romy Acop. Siya po yung unang nakaobserba at na-notice po niyo pangalan. Dahil yung pangalan pong ito, ang unang... So, may nagtatanong dito, so saan napunta ang confi? Ganito may sasabihin ako sa inyo. Sample ko na lang. Ito, ipapangalan ko kay Juan. Hindi naman totoong pangalan, hindi naman registered. Pero, ako bilang Vice President, sa akin pa rin ang bagsak ng pera. Kunyari lang, napunta kay Juan. Diba? Sa akin pa rin napunta. And then, ibubulsa ko na ngayon. Yan yung pagkakaintindi ko dyan, na nating napansin. At napansin ni Chairman Acop. Dahil ito po ay kumbinasyon. Ruwe Market, salamat po sa palike dyan sa ating live ngayon. At BPM Squad, ang Hilita, salamat po. According to him, ng isang restaurant at chichirya. At tama na po, lahat po tayo nag-agree noon. Nung inaisiwalat sa committee ito ang acknowledgement receipt ni Miss Mary Grace Piatos, kami ay tunay na mangha. Tayo po, hindi lang tayo, ang buong bayan ng namangha. We reached out to the National Statistics Authority and inquired from them into whether this was a real person or a made-up character. We were likewise informed, Mr. Chair, that the NSA had no record of any person bearing the name of Mary Grace Piatos. There are certain personalities, Mr. Chair, who claim this Mary Grace Piatos were merely a code name, adding that in television and in movies, sa mga palabas at sa television, these code names are used for secret mission. But the fugitive, and I address to him directly in hiding, forgets that this is real life. Tunay po tayong nag-iimbestiga dito, hindi po ito television, hindi po ito palabas. That the people's money, earned through the hard work of every Filipino, should be scrutinized on how they were spent by our agencies. Mr. Chair, ang keyword, Mr. Chair, is transparency. Alan Jake Nolasco, shoutout po Transparency is required kasi kailangan masilip ng otoridad, gaya ng COA, o kaya't ang taong bayan kung nasa tama ba ang paggastos ng kanilang pondo. In this particular case, the confidential funds. The PSA recently informed us, Mr. Chair, that our new friends, Mr. Kokoy Villamin, Ms. Milky Sikuya, and Ms. Alice Crescencio, are also all non-existent. Uy. Wala po silang record. Non-existent. Nako. Hindi po sila, according to PSA, ay posibleng hindi po ito mga tao. There is no record of their birth, no record of their marriage, contracts, whatsoever, or death. No, sana naman po, hindi death, no? Although we just want to
leave no stone unturned. That's why we request them if they have a proof that would really prove an evidence of their existence. Birth, Rexon, Magaro, wag iiyak. Ha? Relax ka lang dyan. May tissue kami dito ba gusto mo? Bigyan kita. marriage, or even death certificates. Wala po, according to PSA. In fact, Mr. Chairman, of the 677 names from the DepEd acknowledgement receipts, which we submitted to the PSA for verification, para po patunayan na kung mayroon bang tao na ganito, the 607... Ang gawin mo na lang, Rexon Magaro, dumikit ka doon kay Digong, tulungan mo every time na tatayo siya. Kasi hindi na makatayo eh. Oh, naging inutil na yung paa. Tulungan mo, ang tatay mong magnanakaw, sorry. Yung bunga ko talaga, minsan, kung ano-ano yung sinasabi eh. Ha? Tao lang ako, pasensya na ha. 77 names from the ARs. It was determined by the PSA, Mr. Chair, that that only 405 of these ARs with these names have no record whatsoever. So malaki-laki po yung persyento, 600. Rexon Magaro, hindi namin kailangan ng mga bobo. Ha? Kami, hindi mabilang yung dami ng mga sumusuporta sa Pangulong Bongbong Marcos. Hindi namin kailangan ng tulad mong bobo. Sampalin mo nga yung nanay mo at tatay mo. At sabay tanong, tay, naman ako yung kabubuhan ninyo eh. Murahin mo yung tatay at nanay mo. Diba? Kami okay na kami dito. Huwag ka nang dumagdag, hindi kami tumatanggap ng mga tae na katulad mo. Pag umpugin ko kayo ng pamilya mo eh. 177 out of the 677, 405 ang wala pong verifikasyon at wala pong record ng PSA. So Mr. Chair, it is unlikely that all of these are merely code names, as some supposedly high-powered lawyer would claim, that this simply would not make sense from a legal standpoint, which we will discuss more, Mr. Chair, and from a practical perspective, since it would be unbelievable. So yun yung video dito At ito yung hot issue ngayon na dito na nagpanic si Sara Duterte. Kasi napakamot sa utak eh. Sabi siguro, tangina pati ba naman yan nasilip? Diba? Kaya ako, pinupuri ko yung ating mga kongresista, kasi napakatalino po nila at talagang ginagawa po nila yung kanilang trabaho. Diba? Ginagawa po nila ng maayos yung trabaho nila. Satisfied po tayo sa nangyaring hearing ngayon. Lalo na dito. Lalo na dito. Kasi bistado talaga eh. Nahalong ka talaga eh. Diba? Ngayon, paano ito didiskartehan ng mga sumusuporta dito sa totoong mga bangag na mga dutae? Paano nyo nadidepensahan to? Sige, bigyan nyo rin ito ng reaction ha. Para makita natin kung may utak ba talaga kayo. Kung ako niyan, kumakampi ako sa mali. Tapos lalabas itong balita na to. Ay, hindi ko nadidepensahan yan. Diba? Sila yung nagpakasarap sa pera. Tapos ako gagawin yung tagapagtanggol sa inyong mga kapalpakan. Ha? Kung ako, hindi ko nagagawin yan, putang ina. Diba? Ang pangit kasing pakinggan eh. Ang pangit kasing pakinggan na sila yung nagpakasarap sa pera, tapos ikaw tagapagtanggol ka. Diba? Hoy, Bisaya din, di naman maintindihan sinasabi mo. Ay, hindi mo maintindihan. Dahil bobo ka, Fernando Digya. Putang ina ng pamilya mo. Buong hampas lupa mong pamilya, putang ina nyo. Bakit hindi mo maintindihan? Kasi bobo kayo. Hampas lupa ka, patay gutom ka. Bobo ka. Putang ina nyo. Diba? Nakakaawa itong mga DD shits kasi, alam nyo, tingnan mo, simple pa lang yung mga sinasabi natin, dumudugo na yung utak, hindi na nila maintindihan kasi mga bobo nga. Kung dumugo man yung utak mo, padoktor mo na yan. Si Mary Grace Piatos nga, na doktor nila eh. Utak mo pa kaya, hindi nila madoktor. So ayan mga pre,